Magandang umaga po, mga kapatid. At ngayon po ay nasa huling buwan na po tayo no, ng February. At magandang umaga rin sa Panginoon. Ah, tayo po ay nasa huling linggo na at huling topic sa buwan ng February, which is transforming love. So, meron na po bang mga natatransform doon sa unang bahagi ng February sa buhay natin? At ang tatalakayin po natin sa umagang ito ay nakasentro kay Kristo o kay Jesus Christ. Ito po ay matatagpuan sa mga talatang Colosas o Colossians chapter 3, verse 1 to 17. Ayon sa aking pagsasaliksik at pag-aaral mula sa verse 1 and 17 ay 8 beses po na binanggit ang Kristo sa mga talatang ito. At pag pinaulit-ulit po at paulit na binabanggit ang mga salitang ito ng sumulat ay nagpapahiwatig na may mahalagang kaugnayan ito kay Jesus Christ. Amen? Ang teksto po, ang buong context po sa sulat ni Pablo sa Colosas, sa mga taga-Colosas, ay kung paano ipamuhay at maranasan ang buhay kay Kristo. May mga maling aral, no, nung panahon po noon. May mga maling aral na kumakalat at nagbibigay conflict sa mga mananampalataya or church sa Colossian. At ito po ang ipinaglalaban, no, ni Pablo o itinutuwid ni Pablo upang ma-encourage sa mga taga-Colosas na magpakatatag sa pananampalataya at ipamuhay at naranasan ang buhay kay Kristo. Sige po, bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa umagang nito, na muli ay dinako nyo kami sa lugar na to upang sambahin ka, purihin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, touch my lips, Father God, as the bearer of your word, na magkaroon ng buhay, Lord, ang iyong mga salita sa amin. Lord, we acknowledge your presence and the work of the Holy Spirit in us sa umagang ito. Lord, nawa ang iyong mga salita ay maging binhi sa aming puso upang ito ay lumago at tunay na magmanifest sa aming buhay. Ito po ang aming hiling at dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang title po ng ating message today is Life in Christ. Ayan, Life in Christ. Paano ba, pag narinig mo ba yung Life in Christ, ano ba yung unang naiisip mo? Masaya, sabi ni Ate Hazel, masaya. So, umpisa natin sa tanong, paano natin ipamumuhay at mararanasan ang buhay kay Kristo? Paano nga ba? How do we live and experience life in Christ? So, wag na nating patagalin. Pumunta na po tayo doon sa point number 1. Paano natin ipapamuhay at maranasan ang buhay kay Kristo? Number 1, ituon natin ang ating puso at isip kay Kristo. Ituon ang puso at isip. So, nandun tayo sa transforming love. Kaya anong sinabi diyan? Ituon natin ang ating puso at isip kay Kristo. Basahin po natin sa verse 1, Colossians chapter 3, verse 1. Ang sinasabi, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly
things. So, dalawang beses din pong binanggit dyan yung set. Ano ba yung binibigyan din dyan ng Panginoon? Mas mahalaga sa buhay ng tao o buhay natin na ituon natin ang ating buhay kay Jesus kaysa sa mga temporal na inaalok ng sanlibutan. At bakit ba kailangang ituon, sabi ni Pablo? At isaisip ayon sa sumulat. May bibigay ba ng sanlibutan ang lahat ng bagay sa buhay natin? Kaya bang ibigay ng sanlibutan yung mga bagay lahat para sa iyo? Ano pong sagot? Hindi. Hindi. Hindi kaya. Kahit ano pang trabaho ang gawin mo, sipag, pero hindi kaya ibigay ng mundo ang lahat ng bagay sa iyo. Yan yung realidad no? Ang dami mong pangarap, pero may mga humahadlang. Andyan ang problema. Ito yung mga ng mundo. Andoon sa realidad ng mundo. Andyan ang problema, pagsubok, malubhang sakit. Minsan, nare-realize natin na lalo-lalo na yung matinding struggle ng yung buhay ay yung pagkakaroon ng malubhang sakit. Ito yung makikita natin sa mundo. Kasalatan. Di ba? Minsan may panahon na walang-wala ka. At dahil doon, may mga bagay pa na sinisingil ka na ng mga pinagkakautangan mo. Saan kaya ako magtatago? No? Pupunta kaya muna ako doon sa kumari ko para hindi ako makita. No? Sa kumpare ko. O sa malayong lugar para hindi ako masingil. Credit cards, due date. At pag sumablay ka, tumataas pa yung interest. Yan yung nagpapahirap sa tao. Na kung yung inaalok ng mundo, minsan nakala natin, okay, yung pala. So, maganda yung promo ng credit card No? Maraming privilege. Pero once na nahuka na, wala nang hindi mo na nababayaran, tumataas ang interest. Tumataas ang bilihin. Totoo po yan. At dati, kung tayo ay bumibili ng saging, ang halaga ng saging ay piso, dos, nung araw Pero ngayon po, sa mga nanay, kinikilo na, tapos madaya pa yung kiluhan. No, kaya nadadagdagan yung presyo. Tumataas ang bilihin, pero hindi tumataas ang sahod. Hindi tumataas ang sahod. No? Ilang taong ka na sa kumpanya, hindi pa rin tumataas yung sahod. Kahit mahabang panahon na yung inilalagak mo doon, kulang at kulang pa rin yung yung mga bagay na para sa iyo. Hindi tumataas ang salary, mahal ang pamasahe sa Grab. Para mabilis kang makapunta doon sa trabaho mo, mahal ang Grab, yung angkas. At paminsan, taga pa yung driver. Kaya nahihirapan ka. Ang hirap i-budget nung pera mo o yung budget na para dito kasi may mga bagay na nangyayari. Talagang yan yung makikita mo sa mundo. At mga paghihirap. Yung mga inaasahan mo na hindi mangyayari. No? May mga asahan ka hindi mangyayari. Nadukutan ka. Iyan yung ng mundo, makikita mo sa mundo. At hindi kayang ibigay ng mundo yan para sa iyo. Hindi mo masasabi na magagarantihan din natin o permanente ang mga bagay
sa buhay natin. Ano ba yung permanente sa buhay ng tao? Meron ba? Parang wala eh. Masasabi mong wala. Kahit may mataas kang posisyon sa iyong kumpanya, pwede ka ring matanggal. May mga kaibigan kami ngayon na kinukwento, yung company nila ay sobrang laki. So, yung mga firm na, at mga, ano ba yung mga ginagawa? Yung mga account sa, parang, yung sa mga law firm, doon yung kanilang trabaho. At ang kanilang account ay nagmumula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, mga Apple, mga BMW. So, napakalaki. So, one time, ang sabi niya, ngayong linggo lang, ay tumawag yung boss nila ng meeting at sinabi, madali ang tanggalan. Madali ang tanggalan doon sa ano. Wala silang kaalam-alam. Wala silang alam. Sagot. May nagtanong, ano yung dahilan kung bakit tatanggalin kami doon sa posisyon? Alam niyo kung ano? Dahil sa AI. Dahil sa AI. Yung AI ngayon ay talagang popular. At nakaka-apekto to sa mga tao. Dahil yung intelligence, hindi na pala na kailangan ng mga tao doon sa firm na yon dahil merong ng AI na siyang gagawa. Isang pindot mo lang, tapos ang trabaho. Diba? Walang permanente. Kahit mataas yung posisyon mo sa kumpanya, magarang sasakyan, cellphone, magandang bahay, matatag na kumpanya, maraming ipon, o ikaw ay insured. We can't guarantee our life in this world. Agree po ba kayo doon? Agree. No, walang permanente sa mundo. But, Jesus did everything para sa atin at para sa iyo. Kaya niyang ibigay lahat, yung mga bagay na yung mga pagkukulang sa buhay mo, kaya niyang punan. Yung mga bagay na dapat yung mga alalahanin mo, kaya niyang ibigay yung kapayapaan para sa iyo. In Hebrew chapter 12, verse 2, ano pong sinasabi diyan? In Hebrew chapter 12, verse 2, fixing your eyes on Jesus. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. So, nung una, anong sinabi diyan? Yung first natin? Yung first point natin? Ituon natin ang ating puso at isip kay Jesus. So, puso, isip, ngayon, ano ang sabi? Hebrews chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inilantana ang kakahiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pag sinabing nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos, ano yung sinisignifies nito? The honor and glory belong to Jesus. No? So ituon mo yung isip mo sa mga bagay na things above, not on earthly things. Kaya kung struggle ka, hindi mo na ma-meet yung ng mundo, saan ka tatakbo? Sino yung titignan mo? Set your eyes, fix your eyes unto Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaseryoso nyo eh. The honor and glory belongs to Jesus Christ. Sinabi diyan, bigyan natin ng pansin yung sa verse 1. Since then, you have raised with Christ.
So, tignan natin yon. Tignan natin yung, since you have been raised with Christ. So, talaga ba na naranasan mo na nakasama ng Diyos, iangat ng Diyos, kasama niya? Kaya, mga kapatid, ang unang paalala sa atin ng Panginoon, set your hearts and your mind from things above. So sa ikalawang point, paano natin ipapamuhay at maranasan ang ating buhay kay Kristo? Number 2, ikubli ang buhay kay Kristo. Kanina, ituon ang iyong puso at isip kay Kristo. Pangalawa, ikubli ang buhay kay Kristo. So, paano natin ikukubli yung buhay kay Kristo? Basahin natin yung verse 3 ng Colossians. Okay. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Ano daw? For you died. Saan kailangan tayong mamatay? No? Saan kailangan tayong mamatay? Sabi diyan, for you died. At paano ipapasok yung pagkubli natin sa Diyos, yung buhay natin sa Diyos? Unang-una, tuloy-tuloy natin ang basa. In verse 4, when Christ, who is your life, appear, then you also will appear with Him in glory. Kaya saan mo kailangang mamatay? Ang sabi diyan, kailangan natin mamamatay saan? Sa self. Sa sinful nature. Okay? At kailan natin nararanasan na mamatay kasama si Kristo? Kailan yon? Naalala ba natin yung mga previous message sa atin? Kailan daw? In 1 Corinthians chapter 15, verse 31, anong sinasabi diyan? I face death every day. Okay? Dapat every day, tayo ay namamatay kasama si Jesus Christ. At doon mo nararanasan na since you have been raised with Christ. Amen. Kailangan mo nang mamatay. Saan? Sa simple nature and old self. For us, yun ang naging bunga na you have been raised with Christ. Amen? Amen. Paul described the earthly desires that he directly instructed the Christian to die in order to overcome the sinful nature. In Corinthians, okay. So, sino yung namatay? Kasama si Jesus. Ang tanong, sino yon? Tayo. Ikaw. Ako. Tayong lahat. So, na-experience nyo na ba yon? Na-experience nyo na ba na mamatay kasama si Kristo every day ng ating buhay? Now, we have been raised with Christ. Amen. In Colossians chapter 2, verse 12, meron din sinasabi ang Panginoon diyan, sa pamamagitan ng bautismo, Colossians 2, verse 12. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo at dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Amen? So, yung nagbautismuhan daw tayo,
Nung inilubog tayo, tayo ay, it symbolizes death. At tayo ay ibinangon o tumayo, umahon, we have been raised together with Christ. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay. May buhay ba tayo kay Kristo? Ayan. At muling binuhay kasama niya dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Hindi lang si Lord, hindi lang si Jesus Christ ang nabuhay. Lahat tayo na namatay kasama ni Kristo. In verse 5, binanggit po dyan na died. Sinabi rin dyan sa Colossians chapter 3, verse 5. Anong sinasabi dyan? Tignan po natin. Colossians 3. Kaya patayin ninyo. So, death. Ang mga pagnanasang makamundo. Okay? Kaya't patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. So, yan yung sinful nature. O yung old self. Ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman, nakatumbas na rin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So sabi, patayin. Dapat mamatay na tayo sa ganito. No? Yung buhay mo dapat hindi na nakukulong. Hindi na tayo alipin. Bakit? You have been raised with Christ. No. At ang tunay na pagkahiwalay dito ay katagumpayan. Victory ng Panginoon sa atin. Dahil sa mga ito, tuloy ang basa, 6, paparusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na yon. Ganon din ang pamumuhay ninyo noon. So, anong nakita natin diyan? Yung noon, pas na yan. Pas na yung buhay natin na makasalanan. Saan? Sa pagnanasang makumundo, pakikiapid, karumihan, mahalay sumbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at kasakiman ng uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Noon yun. Bakit? We are new. No? Creation ngayon sa buhay ng tao, sa paningin ng Diyos. Ngunit, sabi diyan, verse 8, pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito, galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. So, we must be aware. Lalo-lalo na yung mga kabataan, o yung ngayong mga bata ngayon, iba na. Nagugulat ako. Doon sa kapitbahay namin, meron yung kapitbahay namin, 6, 7 ang anak. Napakaliliit pa, nagmura. Nung narinig ko, binaba ko yung ng kotse. Sinaway ko. Sabi ko, sa susunod, ayoko nang may maririnig na nagmumura diyan sa paglalaro nyo. Sabi po, sorry po. Yung isa, inaanak ko pa. Ninong, sorry po. Iba yung kabataan ngayon. No? Doon sa komunidad natin, maaari nating pwedeng saboyin yung mga bata. Yung mga ganon. Or, i-gather natin sila at turuan natin sila ng mga bagay na makalangit na pamumuhay. Amen? Negative characteristic ang binabanggit diyan. And condition of your heart sa mga bagay na nangyayari. Iyon yung ayaw ng Panginoon. Kaya sabi, patayin natin. Ngayon, masasabi natin,
Today, napagtagumpayan na ba natin yung mga gantong negative characteristic o condition ng puso mo? Amen. Kaya dapat, sabing ganon, set your heart, your mind, your eyes sa paningin sa Panginoon. In Galatians chapter 2 verse 20, isang favorite na ko to verse sa Bible. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Then the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Alam mo, parang asarap ng kasama akong namatay o pinako ni Kristo. At ngayon, hindi na yung sarili ko yung nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na yung nabubuhay. Hindi na ako, si Kristo na. When the time, mga kapatid, doon sa panahon ng kami ay nag-change ng church o faith doon sa lumang church. Meron ang kalaban namin dito hindi yung yung ibang tao, kundi ang kalaban namin dito yung family. Bakit umalis kayo? Hindi nyo ba alam na mula sa ninuno natin, lolo natin, ay yung pananampalatayang ipanamana sa atin. Kaso ang layo pala. Yan yung pinanghawakan ko. Sabi ko sa kanila, hindi na akong nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na. Why? Kasi nabibigyan ka na ng liwanag. Yung dilim, nagkakaroon ng liwanag. Yung mali, nagiging tama. Nagkakaroon ka na ng wisdom dahil sa salita ng Diyos. Nauuhaw ka. Hinahanap mo yung mga bagay na parang may kulang. Gutom ka. Uhaw ka. Saan? Sa pag-grow. Kaya malaking pasasalamat ko sa Panginoon. Dinala niya kami dito. Nakita ko yung yung buhay na mayroon kay Kristo. At ano pang benefit ko? May mga nagtuturo sa akin. May nananalangin sa akin. May nagpapalakas ng loob sa akin. Bakit? Sabi, bakit niyo ako tinuturuan? Sabi, gusto ko lahat tayo ay lumago sa Panginoon. Gusto niyo man lumago sa Panginoon? Ayan. Talagang, ang sarap. Hindi na tayo. Hindi na sa sarili natin, kundi si Kristo na yung nabubuhay sa atin. Okay, sinabi diyan, ikubli ang ating buhay kay Kristo. Nabanggit doon sa ating MTM kahapon ay, ano ba yung ikubli? Yung buhay kay Kristo. Pag sinabi bang ikubli, andun tayo sa harap ni Kristo? O andun tayo sa dalawang gilid, sa kaliwa, sa kanan? Saan? Nasa likod. Nasa likod. Pag nasa likod tayo ni Kristo, merong security. Merong security. At yun nga, nabanggit ko kanina yung MTM, last nabanggit po doon yung buhay ni Noah. At napaka-historical nun. Dahil ng panahon na yon, nagalit ang Diyos sa mga tao. Wala siyang nakitang tumanggap. No? Kasi nangaral ng mabuting pamumuhay si Noah that time. Pero walang nakinig sa kanya. Hinamak pa siya. No? Kaya ang sinabi ng Panginoon, Noah, lilipulin ko yung tao sa magitan ng
baha. So ilang araw at ilang gabi, bumuhos ang baha. Bumuhos ang ulan. 40 days and 40 nights. Anong ginawa ni Noe? Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng arko. So malaking arko. At sabing ganon, after nun, nagkaroon na nga ng paggunaw ng mundo sa pamamagitan ng baha. So, sino yung naligtas? At ilan yung naligtas? 8 daw. 8, kasama si Noah o Noe. So, yung ikubli, saan sila ikikinubli ng Diyos? Sa arko. Which, the typology of Jesus Christ ay yung barko. Ikinubli sila ng Diyos. Anong ginawa nila doon? Nagkaroon sila ng doon? Safetyness, no? Protection. At pagliligtas. So, pag nandoon sa pagkubli ng Diyos sa atin, naranasan yung pagliligtas ng Panginoon. In point number 3, kanina, ano yon? Isuot natin yung, ituon natin yung isip natin at puso kay Kristo. Number 2, ituon natin, ikubli ang buhay kay Kristo. So ito po ay buong desisyon. Buong desisyon mo sa buhay o interes, plano, mga mangyayari bilang pagpapasakop kay Kristo. Ipamahala mo sa Kanya ang lahat ng bagay sa buhay mo. Ikubli mo ang buhay mo kay Kristo. Sa pangatlong point, sa kahuli-hulihan mga kapatid, paano natin ipamamuhay at maranasan ang buhay kay Kristo? Isuot mo ang bagong pagkatao kay Kristo. Wow. So kung merong tinanggal, may tinanggal po dyan eh. Basahin muna natin. Yung sa verse 9. Punta po tayo dyan sa verse 9. Kung meron po tayong isunuot na bago buhay kay Kristo, merong ding tinanggal. Verse 9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. Amen. So gumaang. Kasi hinubad mo na yung mga masasamang gawain. Kaya, yung point number 3 natin, isuot ang bagong pagkatao kay Kristo. Sabi diyan in verse 10, at isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos. So, kung isinuot mo na yung bagong pagkatao, nagkakaroon ng araw-araw na pagbabago na sa atin galing? Hindi. Kanino? Sa Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siyang lubusan.
Ano sinabi ni PM kanina sa ano? We need to know Jesus more. Doon sa kanyang ano, ibinahagi kanina sa morning devotion. At dito, yung pagsusuot mo ng bagong ano, pagkatao mo, gumagaang yung buhay natin. Natatanggal na yung ano, negative. At nagiging ano ka na? Kagaya ni Kristo. Ayaw nyo ba nun? Di ba kung i-imaginein lang talaga natin yung lalim ng relasyon mo sa Diyos, iba yung pakiramdam. No? Ano yung naging pakiramdam sa inyo? No, maluwag. Maluwag yung buhay. Ang sarap ng buhay, nakasama si Kristo. Sa English, maganda yung translate dito, babasahin ko. And have put on yourself which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Ang hinubad nating lumang pagkatao ay pinalitan na ng bagong pagkatao na patuloy na binabago ang kasama si Jesus. Sa mga bagay na naranasan nating pakikibaka, mga laban sa buhay, ay nagiging magaan araw-araw sa ginawa ni Jesus para sa iyo at para sa akin. In Galatians chapter 3 In Galatians chapter 3, verse 27, ang sinasabi diyan, Galatians 3, chapter 27. Okay, English. Sabi diyan, si Kristo mismo ang iyong isuot na parang damit na kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Anong sinabi diyan? Sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Pero dito po, si Kristo mismo ang inyong suot. Diba? Mas okay sa English. For all you who were baptized in Christ have clothed yourself with Christ. Yung bagong pagkatao, ano yung sinusuot natin? Si Kristo na. Nakikita pa ba tayo, mga kapatid? Hindi na. Sino na nakikita sa buhay mo? Si Kristo. Amen. Kaya, kung isusuot natin si Kristo sa buhay mo, yung transforming heart, no, hindi na issue yan. Hindi na issue yan. Yung mga alalahanin mo sa buhay, hindi na issue yan. Yung pag-MTM mo, hindi na issue yan. Dahil si Kristo na yung nakikita sa buhay natin. We are dead in sin and raised with Christ Jesus. We have newness and renewed life. We were baptized in Christ. Now, our life is in Christ. In verse 11, anong sinabi diyan? Sa Colossians chapter 3, kaya sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at mga Hudyo. Ang tuli, ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin, ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya ang nasa inyong lahat. So nabanggit diyan yung Grego, Hudyo, at tuli at dituli. So, ano yung nagsisignify sa atin nun? Ano yung naalala natin nun? The Old Covenant and the New Covenant.
In Romans chapter 8, verse 1 and 2, therefore, there is now condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life, has set you free from the law of sin and death. Nasa huling yugto na po tayo, mga kapatid. In verse 12, anong sinasabi diyan? Therefore, as God-chosen people, pinili ba tayo ng Panginoon? Kasama tayo doon? Sure? Okay. Holy, dear, and love. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgive you. And overall, this virtue put on love, which bind them all together in perfect unity. So sinabi diyan, inulit-ulit, clothe yourselves. Kung sinuot na natin si Kristo, tayo ay chosen people. At yung mga chosen people and holy and dearly loved sa Panginoon, clothe yourselves with compassion. Hindi ka na kagad nagagalit. Hindi ka na nayayamot. No? Meron ka ng kindness, humility, gentleness, and patience. So kung titignan natin to sa Bible, it is the fruit of Holy Spirit. Bear with each other and forgive one another if any of you has grievance against someone. So madali ka na magpatawad. Forgive as the Lord forgive you. Diba? Yung Lord nga nagpapatawad eh. Tayo pa kayang mga tao, hindi magpatawad. And over all this virtue, so ito na yung nagtutulak sa atin, na put love. Mahalin mo yung yung kapwa natin. Mahalin mo yung kapatid mo. Mahalin mo yung nanay, tatay mo. Merong mga kabataan, ang hirap talaga magpakalaki ng nanay at tatay. Diba? Ang kukulit na nila. Ang dami na lang nalilimutan. This virtue put on love, which bind them all together in perfect unity. So, magiging perfect yung yung relasyon natin. Ang sarap isipin na kung ang lahat ng tayong lahat united. United saan? In worship. United in prayer. Every Wednesday po, meron po tayong prayer night. United in MTM. So, marami na po tayong mga hindi na tayo yung tinutulak pa. Hindi na tayo na yung nagkukusa. Amen. Unity in Unity in evangelism. Alam niyo po, natutuwa po ako dun sa evangelism sa Cuyab. Dahil talagang, praise the Lord, sa mahabang panahon, nandun kami sa mahirap na sitwasyon. Sabi ko nga kay RH, baka pwedeng lumipat na tayo ng ibang lugar. Yung condition po doon sa gilid ng ng Alphamart, merong maliit na lugar doon na malawak pala siya, pero open naman po. Parang nakaraang Sabado o ilang Sabado yung nakalilipas. Open pa yon, nakakapag pa kami doon, fellowship. Talagang yung iba may putik pa yung lugar. Nag-aano po kami, tinatyaga po namin na kung saan yung merong lugar doon na pwedeng pagdausan ng Bible study o mga gathering ng mga mananampalataya. Ginagawa po namin doon. One time po, nung wala akong choice.
Kasi nagdedepende rin ako doon sa mga member natin doon na kung saan po pwesto. Sinaraduhan. Sabi, do not enter. Sabing gano'n, no? Bawal ang mga outsider. Ano pa? May multa, 5,000. 5,000 ay ilan tayo doon. At one time, yung place nila Nanay Ella ay open siya. Yung katabi ni Kuya Martin. Na napapamiliarize ko na yung mga ano doon eh. Yung mga tao doon, kahit minsan hindi sila umaaten, napapamiliarize ko na. Kuya, pwede po ba kami dito sa lugar na to? Napakaliit. At pag madalas yung ulan nung December, so kahit umuulan, andun kami sa gilid. Nagpipreach po ako doon. Sila, andun sa kabilang parang may CB lang doon. Napakahirap po ng kondisyon. At sinabi ko, Lord, bigyan mo kami ng lugar. Di ba yun naman yung pangako mo sa iyong mga anak? Yung Kanaan na flowing milk and honey. So, habang pauwi na po kami, doon sa gilid, may nakita ko mga basura. Sabi ko, ano bang basura to? Napakadami. Wala bang kumukuha nito? Napansin ko po, parang abandon yung bahay na wala natira. Hindi na po ako nagdalawang isip, bumalik ako kay Kuya Martin. Sabi ko, Kuya Martin, pinapaupahan ba yung place na yon? Sabi, tanungin mo si Kuya Rolly, yung may-ari ng bahay. At praise the Lord, si Kuya Rolly, Christian. At doon sa pag-uusap natin yon, sabi, Pastor, merong nang dyan, kausap ako. Pero mas inuna ko yung gawain ng Panginoon. Amen. So, medyo siguro malaki yung place. Kung makikita nyo doon sa picture, hindi na po ka nababasa ng ulan. Hindi na po kami naiinitan. Dahil in God's time, yung perfect time ng Panginoon, ipinagkaloob sa atin, sa church, malapit na maging church yun, ng Kuya Ministry, ay unity, united in Christ. Sana makibahagi po kayo doon. Maraming kalawa pa po doong i-harvest. Diba? Tulungan niyo po kami. Kailangan po namin kayo doon. At sa kahuli-hulihan po, in conclusion, bilang hinirang ng Diyos, saan ngayon nakatuon ang iyong isip at puso? Diba? Andito tayo ngayon lahat. Pero saan ba nakatuon yung isip natin at puso? Isang hamon ang nais ng Diyos para makapamuhay tayong kasama ni Jesus. Una, ituon natin ang ating puso at isip kay Kristo. Pangalawa, ikubli ang buhay kay Kristo. At ikatlo, isuot ang bagong pagkatao kay Kristo. At ang lahat ng ito, mga kapatid, ay para sa kapurihan sa nag-iisang Panginoon at ating pagalagligtas na si Kristo. Tayo manalangin. Tunay na napakadakila mo, O Diyos. Wala kaming kakayanan, Panginoon, sa mga bagay o sa panahon na kami ay nandoon sa sitwasyon na walang mapuntahan, hirap, mga bagay na hindi namin inaasahan, Lord. Mga problema na paulit-ulit. Pero nandun ka, nakamasid sa amin araw-araw. Hindi mo hinahayaan, Panginoon, ang iyong mga anak ay hindi mo hinahayaan, pinapabayaan kami.
Lord, salamat dahil you raise up, nakasama ka. At ito yung tunay na blessing. Hindi yung mga alok ng sanlibutan. Hindi may ibibigay ng mundo yung mga bagay na sa magagawa mo sa amin. Lord, nandito po kami. Search our heart, search our mind, Father God, sa oras na ito. Saan ba nakatuon yung aming puso at isip? Lord, ang gusto po namin, Panginoon, ay kalayaan. Kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa pagdarahop, kalayaan sa mga bagay na hindi maganda sa aming buhay. Kaya ang turo mo sa amin ay usuot yung bagong pagkatao, which is you, Father God. Si Kristo ang nakikita sa aming buhay, hindi na kami. At nagiging magaang, Panginoon, yung buhay namin. Dahil there's no condemnation, there's no fear. Laging nandoon, naranasan namin yung pag-ibig mo, yung pagkalinga mo, kung paano mo kami ikubli sa iyong presensya. Although, Lord, nakakaranas kami ng challenges, minsan, we were doubt, Panginoon, sa nangyayari. May mga sakit na hindi gumagaling, may mga trabaho na hindi pa matawag-tawag, may mga gusto kami, Panginoon, na hindi pa nangyayari. Pero mas tinutumbasan po pa ng kapayapaan. Yun ang napaka-importante, Lord. Na magkaroon kaming peace of mind. Dahil sa iyong mga salita, nagkakaroon kami ng liwanag, nagkakaroon kami ng gabay, nagkakaroon kami ng buhay, Lord, dahil ikaw yung aming suot-suot. Ikaw yung nagko-control. Ikaw yung nagbibigay biyaya sa amin. Lord, sa lahat ng bagay na ito, naming naranasan ay pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Lord, mas patatagin niyo po kami sa iyong mga salita dahil yung salita mo ay buhay. Buhay nagbibigay pag-asa. Ang mga salita mo ay nagko-comfort, Panginoon, sa mga pusong may kalungkutan. Kaya right now, salamat, Lord, dahil naging kabahagi kami sa iyong kalwalhatian. Kalwalhatian doon sa langit habang kami ay nabubuhay dito sa lupa. We are claiming, Father God, that you are being raised. Kami ay kasama mo na sa oras na ito. Lord, salamat sa mga anak mo na nandito, na handang sumunod, handang mag-alay din ng buhay para sa iyo. Maging huwarang kami, O Father God, ng iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, the humbleness, the patience, Lord, na lagi mong itinuturo sa amin. At ang pinakamahalaga sa lahat, Lord, ay yung maging kawangis ang aming buhay na gaya ng sayo. Lord, salamat sa araw na ito, sa oras na ito, na ginamit mo ako bilang isang daluyan ng pagpapala ng iyong mga salita. Lord, more. Marami pa, Panginoon, ikaw ituturo sa akin. Turo yung mga bagay na aking mga kahinaan. At doon, sa oras na yon, ang pagtatagumpay, Panginoon, ng iyong mga salita ay maging tangan-tangan ko sa aking buhay. Kaya ito po ang aming samot dalangin, samot namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.